Isang mapayapang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at aking mga kaibigan. At ngayon patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sa kanyang walang humpay na kabutihan, na ngayong umaga muli tayong nagising na taglay natin ang panibagong buhay, pag-asa at pananampalataya, at ang pagkakataon na pinagkaloob sa atin na maganda upang tayo po ay patuloy na makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating magiging topiko ay pinamagatang Territorial, the Eternal Destination. So bago po tayo magpatuloy, mga minamahal ko, akin pong hilingan kayo na sama-sama tayong manalangin. O dakila po naming Diyos, sumasalangit po kayo amang banal. Patuloy po kaming nagpupuri sa inyong walang humpay na kabutihan, sa inyong patuloy na pagmamahal at sa karapatan na kami ay sama-samang mag-aral ng iyong banal na salita. Muli po naming hilingin ang gabay ng iyong banal na Espiritu upang lubos po naming maunawaan at ito'y aming maisabuhay at amin din itong maibahagi sa iba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po natin mga minamahal ko, ang mensahe ng Panginoon na kanyang kabutihan sa pagtubos ay pinag-aralan po natin mula nung una ng pamagat ay transitional condition of men, na kung saan ang Panginoon ay hinanda ang nagkasalang tao bago sila namuhay upang harapin ang consequences ng kasalanan at sila po ay dadanas ng kahirapan hanggang sa kamatayan. Ngunit napakabuti ng Panginoon sapagkat hinanda po sila ng Panginoon at ang kanilang kailangan. At sa patuloy pong paglalakbay mga minamahal ko, sa kadahilan ng kinakailangan ang paghihirap at pagdusa ng tao ay tatapusin na. Kaya doon sa ikalawang yugto ng ating pag-aaral, ating pong natunghayan ang tinatawag na transactional act of Jesus Christ. Doon po para sa pagbata ng sentensya na dapat tayo ang mamatay, ngunit siya po ang namatay in behalf of us. So ito po mga minamahal ko, nagpatuloy na nagbigay po sa atin ng kalayaan, kapangyarihan upang mamuhay sa biyaya na kaligtasan na tinanggap natin. At habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na mayroong kaligtasan sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, nariyan naman po ang ating Panginoon na gumagawa ng kanyang tungkulin, yung pagpoproseso na inihubog tayo, hinihahanda po tayo para po sa tinatawag na pagpunta sa langit. Kaya sa ngayong mga kapanahunan mga minamahal ko, ang ating Panginoon ay matyagang gumagawa ng paraan, tumatawag sa atin, nananawagan upang patuloy nating isuko ang ating buhay sa Kanya at ipasakop at mamuhay na may kaligtasan at ang Kanyang kalooban ay ating ginaganap. Sa ganong paraan ay tayo po ay Kanyang nare-reshape mula sa kaisipan na makamundo patungo sa Diyos. Ang ating mga gawain ay magiging makapanginoon o punong-puno ng kabanalan at ang ating likas ay magiging kagaya po ng likas bilang paghahanda niya sa atin upang tayo po ay kanyang dalahin sa langit. At samantalang tayo po ay kanyang hinuhubog, mayroon pa po tayong isang proseso na dadaanan bago tayong tuluyang makarating doon sa luklukan ng biyaya sa langit na paraiso, na kung saan ito'y ay kanyang pinaghandaan. Dadaan po tayo doon sa tinatawag na translational stage, na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na makita natin, matunghayan natin na mula sa may kamatayan ay tayo po ay ibabangon, i-resurrect, at doon sa mga buhay ay patuloy na nagtatagumpay siya, na kung saan bago po tayong tuluyang makarating doon sa paraiso na tinatawag nating langit, na kung saan nandoon ang Diyos, ang Panginoon, ang kanyang trono, ay tayo po ay nabago mula sa may kasiraan patungo sa walang kasiraan
mula sa may kamatayan patungo sa walang kamatayan. Kaya minamahal ko, napakahalaga po itong tinatawag nating translation, sapagkat narito po yung tinatawag na resurrection at saka yung ascension. Bakit po kaya ay nagkaroon po ng resurrection na mismo ang Panginoon ang naghayag ng halimbawa nito? Sapagkat po ang consequences ng kasalanan ay kamatayan, na kung saan dahil po sa kasalanan at kamatayan, umiiksi po ang buhay ng tao, paiksi ng paiksi hanggang sa mga panahon natin ngayon. Kung wala pong resurrection, marami pong mga kaluluwang namatay na hindi po sila magtamasa ng pag-asa doon sa langit. Kaya mayroon pong resurrection na sinabi ng Panginoon at ginawa ng Panginoon, sapagkat ito po yung paraan. Habang tayo naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, ay ang iba sa atin ay nawo-worn out hanggang sa ang lupang katawan ay tumitigil at namamatay. Ngunit sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay binigay niya ito sa atin, hinanda niya ito para sa atin upang ang lahat ng patuloy na sumampalataya sa Diyos, nagtiwala at namuhay ayon sa kanyang kalooban mula nung panahon ni Adan hanggang sa huling kapanahonan natin, ay tiyak na may pag-asa na makarating doon sa kanyang trono upang tumanggap ng putong ng buhay. Yan po, mga minamahal ko, ang mabuting balita, ang kabutihan ng Diyos doon po sa tinatawag nating gospel in redemption. Ngayon umaga po ay atin pong babasahin ang ilang mga talata na ito po ay nagpapatunay na mayroon po talaga tayong patutunguhan habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Na alam po natin ito lahat ay tinawag nating yung langit na bayan. Kaya muli po ating reviewin at sariwain ang mga salita ng Panginoon na mababasa po patungkol po sa bagong langit at bagong lupa sa aklat po ng Apokalipsis. Kung meron kayong banal na kasulatan, samahan niyo po akong buksan at sama-sama po nating basahin at pag-aralan ang mga salita ng ating mga Panginoon. Kapitulo 21 ng Apokalipsis po, versikulo 1, 2, 3 at 4. At nakita kong isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o ng pananambitan man o ng hirap paman. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Sa versikulo 12 po, patuloy po tayo, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay 12 anghel, at may mga pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang sa 12 angkan ng mga anak ng Israel. Sa silangan ay may 3 pintuan, at sa hilagaan ay may 3 pintuan, at sa timugan ay may 3 pintuan, at sa kanluran ay may 3 pintuan. Versikulo 14, at ang kuta ng bayan ay 12 pinagsasaligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 mga apostol ng Kordero. Kung atin pong ipagpatuloy, mga kapatid, ang description ng bagong Jerusalem na binabanggit po dito ni Juan Revelador, mga kapatid, ay ito po ay nasumpungan na parisukat, wika po sa versikulo 16.
At sa versikulo 17, ito po ay mayroon pong ang sukat na 144 na siko ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ng isang anghel. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, sa versikulo 16, at sinukat niya ng tambo ang bayan ay 12,000 estadyo ang haba at ang luwang, at ang taas nito ay magkakasukat. Ayan po, mga minamahal ko, ang description ng banal na kasulatan patungkol po sa bagong Jerusalem na siyang titirahan po ng mga banal na siyang iniligtas ng Panginoon. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 22, mababasa rin po natin dito ang kalagayan ng bagong syudad na itong bagong Jerusalem. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Versikulo 2, sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpapagaling sa mga bansa, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Wow, mga kapatid, napakaganda. Makikita po natin ang mukha ng ating Panginoon. So, ito na po, mga minamahal ko, ang magiging eternal destination po nating mga banal na siyang pinabadal ng dugo ng Panginoon na siyang maligtas. At ito po yung tinatawag nating territorial, the eternal destination. Napakasarap po, mga kapatid, na patuloy po nating sinasariwa sa buhay po natin ang mga ipinangako ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ang tao po ay nagkamali at nagkasala, pero nariyan po ang pangitain o bisyo ng Panginoon na ibabalik niya po sa tao ang nawalang likas ng Diyos, at ibabalik ng Diyos ang tao doon sa kanyang kalalagyan na dating walang kasalanan, walang iba kundi sa halamanan ng Eden. So ito po ang naging bisyo ng Panginoon, at habang nagaganap po ito sa buhay, sa kasaysayan ng tao, kasama po tayo dito, mga kapatid, ay nariyan naman ang paglalakbay natin na kung saan ay ini-inspire tayo ng Panginoon mula pa sa ating nununo, si Adan at si Eva, hanggang sa panahon natin ngayon. Nariyan po yung mga pangako at prinsipyo ng Panginoon na siyang pinanghawakan at pinaniniwalaan patuloy ng kanyang mananampalataya. Katunayan po, si Haring David sa Lumang Tipan, ito rin po ang kanyang naging inspirasyon habang naglalakbay sa mundong ito, ay kung ano pong naging inspirasyon ng kanyang mga ninuno, mga magulang, gayon din po siya. Dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 105, binabanggit po sa talatang ito na ang salita ang siyang ilawan sa aking landas at liwanag sa aking mga paa. So ito po yung binabanggit ni Haring David na naging inspiration po niya habang naglalakbay. Ano pong meron dito sa talatang ito, mga kapatid? Ito pong ang salita ay nagpapatungkol po sa Panginoon. At kung ano po ang mayroon sa salita na siyang pinanghawakan ni Haring David, walang iba kundi yung tinatawag nating mga pangako at prinsipyo ng Panginoon na naroon, na siyang habang naglalakbay sa mundong ito, na ang direksyon ay patungo sa langit, mayroon po tayong binigyan po tayo ng direksyon ng mga
pangakong ito, unang mga prinsipyong ito upang siyang ating magiging tungtungan o basihan ng ating pamumuhay araw-araw. Ito po yung mga prinsipyo na ating nilalakaran mula sa banal na kasulatan upang makatiyak po tayo ng direksyon, sapagkat ang katunayan na kumakatawan sa direksyon na ito na walang iba kundi ang salita, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, sapagkat sinabi niya sa Juan 14, versikulo 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Aba maliban sa akin." Kaya mga minamahal ko, si Kristo mismo o ang kanyang mga salitang banal na salita ang siyang nagbibigay sa atin ng tinatawag na direksyon, na ito po yung tinatawag nating mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Sa ating paglalakbay, ito po yung ating mga tinutungtungan, binabasihan ng ating buhay. Yun namang mga pangako ng Panginoon, kagaya na itong buhay na walang hanggan, ang pagtubos ng Panginoon at paghahanda ng kaharian doon sa langit na kung saan doon na po mamumuhay ang mga naligtas magpakailan-kailanman. Ito po yung mga pangako na ating pinanghahawakan habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Ang dami pong mga pagsubok, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok na ito na pwedeng umantala ng ating paglalakbay patungo sa langit. Kaya habang tayo po ay may tinutungtungan, mayroon po tayong pinanghawakang prinsipyo. Kung sakasakaling si Satanas man ay patuloy na gumawa ng paraan upang tayo ay iligaw o itumba sa ating paglalakbay, i-disappoint, i-discourage tayo, nariyan po yung mga pangako na kahit na tayo po ay tumatagilid na ang paglakad natin, hindi po talaga tayo lubusang mawalay, sapagkat mayroon kang tinutungtungan na direksyon at mayroon kang pinanghawakang mga pangako ng Diyos. O mga kapatid, kay buti po ng ating Panginoon, sapagkat ayon po sa kanyang panukala doon sa lamanan ng Eden, pinrepare po niya si Adan at si Eva na kasama po tayo bilang lahi niya, na naglalakbay tayo bilang Kristiyanong paglalakbay na ang punta natin ay langit. So ang kanyang ilawan po ang siyang tinawag nating direksyon, at ang kanyang mga pangako, yung tinatawag nating destination sa langit. Kaya po mayroon tayong patutunguhan. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal ko, sapagkat sa huling yugto ng ating generation ngayon ay lalong pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang mga pangako, ang kanyang presensya, ang kanyang pakikisama sa atin, ang kanyang pagtatapat, at matyagang pananawagan sa atin upang patuloy tayong ikiling ang ating focus sa Panginoon, ang ating mga priorities ay sa Panginoon, ang ating maging kaligayahan at kapanatagan sa mundong ito ay sa Panginoon. Mga minamahal ko, doon po sa aklat ng Deuteronomy, pinaalalahanan po ng Panginoon si Moses para sa kanyang bayan. Nung panahon na po ay ang pamilya ng Israel ay nagkaroon po ng kalituhan. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, na ito'y mababasa sa aklat ng Deuteronomy Kapitulo 6-9, ang sabi po ng Panginoon ay, salitain mo sa kanila, ang sabi ng Panginoon kay Moses. Nang ibig sabihin ay ikwento nating mga nanay, mga tatay sa ating mga anak ang patungkol sa paglalakbay natin sa mundong ito. Sa mga bata, tayong mga lolo't lola, sa ating mga kaibigan, ikwento po natin. Kayong mga nanay at mga tatay, matyaga po nating ikwento ang mga pangako ng Diyos na ito, higit lalo yung magiging kalagayan ng buhay natin doon sa langit, na winiwika po doon sa Isaiah Kapitulo 35. Talagang pati yung mga hayop na naging maamo, kalaro ng mga bata, yung magagandang mga tanawin doon, mga ilog, lahat po ng magagandang mga tanawin na nilolong po natin ay nandun po lahat sa langit. So ikwento po natin ito sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, upang sa gayon maikintal po ito sa isip at puso, mailagay sa puso, upang yung patuloy na inspirasyon na magbibigay sa bawat isa sa kabila ng maraming pagsubok dito ay magiging matatag po ang relasyon ng bawat isa at ang pananampalataya.
Alam niyo po, nung ako'y binatilyo, yung aking nanay palakwento po yan siya kung ano po yung nababasa niya sa Biblia at saka kung ano pong nababasa niya doon sa sulat ni Ellen G. White, kinikwento po niya yan sa akin. Kaya meron pong pagkakataon nung aking edad po ay 17 or 18, nagkasakit po ako ng German pox, ang sabi po ng mga doktor. So ako po ay nailagay sa isang piligrong kalagayan, malubha po, at dumating sa punto na sa ospital ay pinagtulungan na po ako, i-revive po ako ng mga doktor at ng mga nurses. Subalit sa mga events na yon ay hindi ko na po namalayan sapagkat parang hiniwalay ang aking diwa mula sa aking katawan. At doon po sa naiwan sa aking kaisipan habang may ginagawa sila sa aking katawan, ay nakarating po ako doon sa isang malayong dako na aking nilakbayan ay yung maraming mga kabundukan, at ramdam ko po yung pagod at uhaw at gutom hanggang sa nasilayan ko yung isang dako na napakaganda at aking minadaling puntahan sa kabila ng ako'y pagod at nakakaramdam ng gutom at uhaw. Ngunit pagdating ko doon, nakita ko po yung napakagandang tanawin, at ang nakita ko po doon sa aking panaginip na yun ay yung puno na mayroong iba't ibang mga uri at kulay na bunga. At nung ako'y lumapit na at pagmasdan ang kung ano pang pwede kong makita, may isang tinig na parabagang kagaya ng isang kidlat na mula sa malawak na kalawakan na nagsasabi, "Anak, hindi pa ito ang tamang panahon na ikaw ay manatili dito." At alam niyo po mga kapatid, doon po ako nagising. Umaga na pagtingin ko sa aking paligid, sapagkat sariwa pa yung aking nakita na yon. Ang lahat ng mga tao sa aking paligid, sila po ay parang tila mga anghel. Hanggang na bumalik po yung aking malay, ayun pala, ako po ay ni-revive nila. Mga kapatid, purihin ang Diyos sapagkat sa mga panahon na yon ay ang nasa aking diwa, walang iba kundi yung pagpapahayag ng Diyos sa akin. At alam niyo po, naging inspirasyon ko po yun. Nabasa ko po sa sinulat ni Sister White. Akin rin pong nabasa sa banal na kasulatan ang tungkol sa langit. Kaya nga po, tama po ang aklat ng Deuteronomy na ikwento po natin sa ating mga anak, kaibigan, tayo mga nanay, tatay, mga lolo't lola, ikwento po natin ito upang ito'y makintal. Kagaya po sa akin, naranasan ko po yung patuloy na inspiration sa kabila ng pakikipagtunggali natin sa mundong ito, sapagkat doon po inilapat ng Diyos sa ating isip at puso yung salitang pananampalataya. Samantalang ako po ay naglilingkod na, naging manggagawa na po ako sa gawain ng Panginoon. Doon po ako na-assign sa bandang Calamyanes Group of Island. Nakaranas po ako ng maraming mga pagsubok, subalit ang tanging nakalagay sa isip ko ay uuwi ako sa langit. Ano man ang mangyari dito, naging inspirasyon ko po yun na uuwi talaga po ako sa langit kasama ng mga pinaglilingkuran. Hanggang po ako ay na-assign dito sa Puerto Princesa sa Central Church, mga kapatid. Akin pong na-meet itong isang matanda na kapatid po natin sa isang iglesia sa El Nido na siya po ay na-hospital at siya po ay pinayuhan na umuwi na sapagkat ang kanyang kalagayan ay malubha. Binigyan po siya ng taning ng 1 buwan para po sila makapaganda at makabalik sa El Nido. Sinabi niya pala ito sa kanyang mga anak at asawa na huwag niyo na akong dalahin sa hospital sapagkat natitiyak ko na sa pagbalik natin, pantay na yung aking mga paa. Nagkataon po na nakatabi ko po siya sa tirahan dito po sa compound ng mission natin. At habang naghihintay po sila ng sasakyan patungo sa El Nido, ay sila po ay tumira muna ng ilang linggo dito po sa compound ng mission, at katabi ko po sila doon sa kabilang bahay. Araw-araw po dinadalaw ko siya, kinakausap ko, "Tay, kumusta ka?" Ang sagot niya, "Pastor, okay na po ako.
Nakahanda na po ba kayo? Matagal na po ako naghanda, Pastor, at lagi po ako naghanda. 2 araw, 3 araw, 1 linggo, hanggang umabot na po ng mahigit 1 linggo. Isang gabi po, tinawag ako ng kanyang asawa, Pastor, samahan mo kami. Kaya nung pinuntahan ko po sila doon sa room, sabi nung matanda na kapatid natin, siya po isang elder ng ating iglesia ng mga habang panahon, masipag at matyagang elder po natin, matanda sa iglesia. Sabi ko, Tay, kumusta ka? Sabi niya, Pastor, ang aking paa ay nanglalamig na at umaakyat na po yung lamig. Sabi ko, so nakapaghanda na po kayo? Opo. Manalangin tayo, Tay. So nagpray po kami mga kapatid. Pagkatapos po namin nagpray, sabi niya, Pastor, pwede bang sumandal ako sa iyo? O, sige po. So sumandal po ako sa dingding. Sumandal naman po siya sa akin habang hawak-hawak ko siya. Sabi niya, Pastor, yung manhid po o lamig ay nasa aking hita na. So ano na po ang nararamdaman niyo, Tay? Pastor, ang pintuan ng langit ay bukas na, ang sabi niya. At ang lamig ay nasa tiyan ko na. Sabi niya, Pastor, nariyan na po ang kamay ng Panginoon, umaabot na siya sa akin. At tinatawag niya na po ako. Ano pong sabi niya, Tay? Anak, halika na. So alam niyo mga kapatid, nung itinaas na niyo po yung kanyang kamay, maya-maya, sabi niya, Pastor, paalam. Binagsak niya po yung kanyang kamay at yung kanyang sabay ng kanyang liig. Alam niyo, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat hindi ko lamang po nakita at narinig personal yung mga katagang yun, kundi nabasa po natin sa banal na kasulatan, nabasa po natin sa mga sulat ni Sister White, at mismo sa isang kapatid na matanda na matapat na naglilingkod sa Panginoon, ay mismo binanggit niya nung siya po ay nasa encounter na pagkakataon na yun na siya po ay malapit na mamatay. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi po maalis sa aking isip, nagbigay po ito ng inspirasyon sa tuwing ako po ay magbibigay ng mensahe sa mga iglesia. Palagi ko po itong binabanggit, yung pangako ng Diyos na pinanghawakan na nagbibigay ng inspiration sa atin mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, naway ang biyaya ng Panginoon ay patuloy po nating sinasariwa. Yung kanyang mga isinulat sa banal na kasulatan, patuloy po nating basahin mga kapatid. Ulit-ulitin po natin upang habang tayo naglalakbay sa madilim na mundong ito, na hindi po tayo exempted sa anuman mga pagsubok, lalong-lalo na itong salot na ito ng pandemya na ito, ay pagpatuloy po nating sinasariwa ito, maingkintal na maliwanag sa ating puso at isip, wala pong hadlang, wala pong makakahadlang sa atin sapagkat una, ang Panginoon ay kasama natin bilang reward sa atin, na siyang ating kasama, nagligtas, patuloy na nagtatapat, nagpapaalaala, at higit sa lahat, meron siyang ipinangakong langit na bayan na kung saan doon po tayo pupunta. Mga minamahal ko, ang pangako ng Diyos ay patuloy nating sariwain araw-araw. Dito po sa mga huling talatang aking babasahin, sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 3, binabanggit po dito, ayon sa mga pangako ng Panginoon, mapapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ikalawang pangako po na patuloy nating panghawakan sa aklat ng Apokalipsis pa rin, Kapitulo 21, versikulo 7, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Yun pong sinasabi niya mga kapatid. At sa pinakahuling pangako na masusupungkan din po sa huling aklat ng banal na kasulatan, Apokalipsis Kapitulo 22, versikulo 14, mapapalad ang nangahuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. O mga minamahal ko, napakabuti po ng Diyos.
Pinagkalob niyo po sa atin ang mga prinsipyo upang ating tutungtungan sa ating paglalakbay dito sa mundo, ang mga pangako upang ating panghawakan ito, upang hindi tayong lubusang lumayo at matisod. At ito po yung tinatawag na reward po sa atin ng Panginoon para maging kumpleto po ang paglalakbay natin at ating patutunguhan. Inihanda po niya ang langit na bayan. Ito po yung tinatawag na territorial, the eternal destination. Purihin ang Diyos, mga kapatid, ngayong umaga. Sapagkat sa huling kapanahonan natin ngayon, patuloy na sinasariwa ng kanyang iglesia ang mga pangako ng Diyos at ang mga prinsipyo. Ang mga kabutihan na ginawa niya ay patuloy pong pinapahayag sa atin na tayo naman bilang mananampalataya dapat natin itong sinasariwa palagi. Ina-appreciate po natin ang kanyang kabutihan upang maibalik po natin ang kaluwalhatian palagi sa kanya araw-araw at ating ma-express ang maraming pasasalamat sa buhay natin sa mga pribilehiyo na pinagkakalob ng Panginoon sa atin araw-araw. Sa kabila ng maraming pagsubok na dinadaanan at pinagdadaanan ng kanyang bayan, nariyan po yung direksyon at yung destinasyon, walang iba kundi ang langit na bayan. Alam niyo po, mga kapatid, ang sino mang mayroong ganitong kaliwanag sa kanyang paningin, sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ang mga pangako ng Diyos at ang mga prinsipyo ng Diyos, magpapatuloy pong mabubuhay ng punong-puno ng kasiyahan, kapayapaan at kapanatagan sa puso sa kabila ng mga pangyayari dito sa mundo, sapagkat ang Panginoon ay patuloy na nagtatagumpay sa atin. Pinapayagan nating nagtatagumpay ang Panginoon na kung saan magbubunga po ito ng kapanatagan, katiyakan at kapayapaan sa buhay. Nawa, mga minamahal ko, sa huling oras ng kasaysayan ng mundong ito o sa huling oras o araw ng ating mga buhay, ang panawagan naway ating tugunin, atin nang isuko patuloy, itagubilin ang ating buhay sa Panginoon habang tayo naghihintay sa Kanya. Maranasan po natin ang katiyakan, maranasan po natin ang katapatan ng Diyos hanggang sa panahon na Siya ay mahayag sa lapap ng langit. Ang tunay na kagalakan ay ating maranasan, mararamdaman sapagkat tayo po ay uuwi na sa langit na bayan. Magkita-kita na po tayo ng ating mga mahal sa buhay na nauna nang namatay sa atin. Ngunit sa pangako ng Diyos na kanilang pinanghawakan, kasama po nating mga buhay, ay tayo po ay sasalubong sa Panginoon at doon sa langit, tayo po ay kokoronahan ng ating Panginoon na Siyang ating tagapagligtas. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Nawa ang patuloy na biyaya at pag-iingat ng Panginoon ay maranasan ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga pangako, sa inyong mga prinsipyo. Salamat din sa aming Panginoong Kristo na Siyang nagtubos sa amin. Salamat din sa inyong banal na Espiritu na Siyang patuloy na nagpapaalala sa amin. Sa inyong mga salita na Siyang nagtataglay ng pangako at prinsipyo. Salamat, O Panginoon, sapagkat ito ay nagbigay sa amin ng katiyakan na kami ay makarating doon sa buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang langit na bayan. Salamat po ng marami na kami po ay inyong patuloy na pinagpapala ayon sa iyong banal na kalooban. Ito pong aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.